My dear brothers and sisters in Christ, good evening. Good evening, Father. Sino po dito ang merong asawa? Taas ang kamay. Taas niyo po, wag niyong ikahiya yung asawa niyo. Sino po dito yung mga naghahanapan ng asawa? Wala po, lahat sila kontento na sa buhay. Mga minamahal na kapatid, the readings of today directs us to the importance of marriage in our lives. Remember that marriage is a vocation. Ito ay pagtawag. Hindi ito propesyon, hindi ito trabaho, hindi ito isang obligasyon na kapag napagod na tayo, bibitaw na tayo at magde-day off na tayo. Ang marriage, ang kasal ay 24/7, araw-araw na pagpili sa taong iyong minamahal. Mga minamahal na kapatid, the binding force of marriage is none other than love. Ang tanging nakakapagbuklod sa kasal ay walang iba kundi pagmamahal. Nito pong nakaraang linggo at nakaraang mga ilang linggo na po ang nakakaraan, meron pong dalawang matanda ang ikinasal uli dito sa dambana natin. 50 years ago, kinasal sila ni Father Ega. Father Ega ba? Hindi pala. Kung sino mang pari yun. At tinanong ko po ang love story nung dalawa. Yung lalaki po ay taga Santa Rosa at yung babae ang taga Landayan. Yung lalaki po, nung nililigawan niya pa yung kanyang mapapangasawa, sila ay kinukuntsaban niya yung konduktor ng bus. At para pagdaan sa Landayan, yung magandang babae na kanyang napupusuan ay patatabihin ng konduktor sa kanyang tabi. At araw-araw ganun yung ginagawa niya. Sinusuhulan niya yung konduktor para may nakareserve na upuan dun sa magandang dalaga na taga-Landayan. At after 50 years, bumalik sila sa dambanang ito para sariwain ang kanilang pagmamahalan. At tinanong ko po, Lolo at Lola, ano po ang sikreto ninyo at tumagal kayo ng 50 years? Ang sabi po nung dalawang matanda, marunong kaming magpatawad. Mga minamahal na kapatid, love is the binding force of marriage. Kung gusto nating humaba at maging matatag ang ating pakikipagrelasyon, dapat matutunan natin kung papaano magpatawad. Kasi ang taong nagpapatawad ay tunay na nagmamahal. Kasi kapag nakita lamang natin na hindi tayo nagpapatawad, wala namang pong perpektong relasyon. Lahat ay kailangan ng pagpapatawad. Nasasaktan, pero marunong aminin ang nagawang pagkakasala. Nahihirapan, pero madaling humingi ng tawad. Kung mahal mo talaga ang tao, patatawarin mo. Naalala ko po yung isang kaibigan ko, sila ay 25 years ng kasal. Pero sa 25 years nilang sila'y ikinasal, nalaman niya na yung kanyang asawa ay nangangaliwa. Kumanan pa, tumalikod pa at humarap pa. At nagkasakit po yung lalaki. Pero after nun, umuwi yung lalaki at alam niyo po yung hinangaan ko dun sa kaibigan ko, tinanggap niya pa. Siya ang nag-alaga sa ospital, siya ang nagtulak at nakipag-away sa doktor dahil ayaw tanggapin yung asawa niya. At sabi niya, gamutin niyo to dahil ito lang ang taong minahal ko. Sabi niya, sa dinami-dami ng naging babae niya, ako lang yung babaeng nagmahal sa kanya ng totoo. Love is the binding force of marriage. Ang taong tunay na nagmamahal, marunong magpatawad. At makikita natin ito sa ating ginagawa sa ating buhay at pang-araw-araw na pamumuhay. The important thing in marriage is respect.
Kaya nga po sa ating unang pagbasa, narinig natin from the book of Genesis na ano pong ginawa ng Panginoon. The Lord God then built up into a woman the rib that He had taken from the man. Kinuha ni Yahweh ang tadyang ni Adan at ginawang isang pinakamagandang babae na compatible para sa kanya. Bakit? Kasi ang unang binigay ni Yahweh kay Adan, yung giraffe, yung unggoy, yung baka, yung dinosaur. Sabi ni Adan, kaya kong bigyan ng pangalan yan, pero hindi ko naman sila katulad. Kaya ano pong ginawa ng Yahweh? Pinatulog si Adan at mula sa tadyang ay lumabas ang isang napakagandang babae. Kaya anong sinabi ni Adan? This one at last is the bone of my bones, the flesh of my flesh. This one shall be called woman, for out of her, man, this one has been taken. Sa wakas, narito na ang mamahalin ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Napatanong po ako, bakit kaya sa tadyang? Pwede namang sa buhok o kaya sa ingrown. Bakit kaya sa tadyang kinuha ni Yahweh ang babae? At si San Agustin po ay may sagot. At napakaganda po ng sagot ni San Agustin. Sabi ni San Agustin ng Hippo, kaya daw sa tadyang kinuha ni Yahweh ang babae to show equality. Pantay tayo. The important thing in marriage is respect. Mga lalaki, walang kamay dapat na bakal. At mga babae, wala dapat na under the saya. Dahil kayo ay pantay, kayo ay co-equal. That is why the important thing is marriage is respect. Makita natin, kapag ang lalaki sinaktan ang isang babae, hindi ka tunay na lalaki. Ang babae, kapag ka sinaktan mo ang iyong asawa, hindi ka nagpapakababae. Mga minamahal na kapatid, wala sa dahas, wala sa masasakit na salita, wala sa mga mapanakit na kamay ang pagiging maton. Nasa isang mapagmahal na puso, sa isang gentleman. Kaya sabi ni San Jose Maria Escriba, estovir, be a man. Maging lalaki, tunay na lalaki, lalaking may paninindigan at nagmamahal sa kanyang tunay na minamahal. At bakit sa tadyang bukod sa co-equal? Sa tadyang dahil ang tadyang o ang rib bone ang nag-iingat sa puso. Kaya kayong mga babae at lalaki na pumapasok sa isang relasyon, kapag pumasok kayo sa isang relasyon, ang tungkulin ninyo ay pangalagaan ang puso ng isa't isa. Huwag sasaktahan, huwag paduduguin, huwag pahihirapan. Maging tagahilom ng pusong sugatan at maiparamdam na meron tayong kalakbay at kasama sa paglalakbay na ito. Remember, in marriage, your capacity to suffer speak the capacity to love. Yung kakayahan natin na makapagdusa sa ating minamahal sa buhay ay ito ang magpapakita kung gaano natin kamahal ang isang tao. Kaya po ano yung sumpaan natin nung tayo'y kinasal? Sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay. Kailan niyo po mapapatunayan na iyang inyong asawa ay mahal na mahal niyo? Kapag po hindi na naliligo yan at kaya niyong yakapin pa rin, ibig sabihin, mahal na mahal niyo yan. Kapag ka meron na yung demensya at makakalimutin na, at kahit hindi na kayo matandaan,
tititigan nyo pa rin at sasabihin nyong, mahal kita. Kapag ka lumipas na yung ganda, hindi na pantay ang kilay ng iyong asawa, kulubot na ang muka, pero kaya mo pa ring lambingin, kaya mo pa ring halikan sa pisngi, yakapin at sabihin, ikaw lang ang aking dawan. Iyan ang pagpapatunay na minamahal niyo ang inyong asawa. Ang tunay na pagmamahal, hindi nasusukat sa kaligayahan. Ang tunay na pagmamahal ay nasusukat kapag walang-wala na. Kapag sa gitna na humaharap na kayo sa gitna ng dusa. Kapag humaharap na kayo sa gitna ng hirap, sakit at pangamba, sasabihin nyo sa isa't isa, kaya natin to, malalampasan natin to. Iyan ang taong tunay na minamahal mo. Our capacity to suffer speaks the capacity to love. Kaya nga mga minamahal na kapatid, makita natin sa ating buhay, sinasabi ng ating ebanghelyo, what God has joined, no one must separate. Kung ano yung pinagsama ng Diyos, ay huwag paghiwalayin ng tao. Kung ano yung pinagsama ng Diyos, ay huwag nating paghiwalayin. Kaya sinasabi sa ating ebanghelyo, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate. Kaya po sana, hindi ibang tao ang makasira sa kasal na inyong sinumpaan. Lalong higit sana, hindi ang inyong mga biyanan ang maging dahilan. Kasi minsan yung biyanan, masyadong pakialamera sa buhay ng mag-asawa. Nag-awa yung mag-asawa, tatakbo si lalaki sa nanay niya at sasabihin, nag-away po kami ng asawa ko. Sasabihin ng biyanan, halika tutoy, anong gusto mo? Ipagluluto kita. At sasabihin ng biyanan, hiwalayan mo na yan at hindi naman masarap magluto. Hindi pa nagbibigay ng ulam, wala pang lasa. Mga minamahal na kapatid na biyanan na nandito, sana hindi kayo maging dahilan ng paghihiwalay ng dalawang mag-asawa. Ano po ang pwedeng gawin ng biyanan? Sumuporta sa malayo, magmatsyag, tumingin, pero hindi para manghimasok sa desisyon ng inyong mga anak. At kayo pong mga anak, napipili ng mapapangasawa, hindi nyo pwedeng piliin ang inyong magiging biyanan. Maganda man ang iyong asawa, mabait man ang iyong asawa, pero sa likod ng iyong magiging asawa, nandyan yung masungit na biyanan, yung mga pakialamerang tiyahin, yung mga tsismosang pinsan, package deal yan. Hindi tayo pwedeng mamili. Hindi tayo pwedeng yung gusto ko lang mapapangasawa, yung ikaw lang. Wala na tayong pakialam sa pamilya mo. Ang mamahalin natin sa isang tao, hindi lang siya, pero yung kasaysayan niya kasama ang kanyang buong pamilya. At walang nakukuha sa santong dasalan at santong usapan. Kaya nga mga minamahal na kapatid, when your marriage crumble, it is always the children suffers. Kapag ka nasira ang kasal, laging ang nagdurusa ay ang magulang. Kaya po yung mga kabataan na naririto, huwag muna kayong maghanap ng jojowain nyo. Parang yung mag-boyfriend at girlfriend, magkausap sila. Sabi nung girlfriend, anong zodiac sign mo? Sabi nung boyfriend, ikaw muna. Kasi hindi niya alam yung zodiac sign. Sabi nung girlfriend, ang zodiac sign ko, Cancer. Yun pala. Ang zodiac sign ko naman, sabi nung boyfriend, ang zodiac sign ko, Goiter. Mga minamahal na kapatid, ang ating pinapasok na kasal o ang papasukin yung kasal ay hindi pansamantala.
na parang sinasabi ng matatanda na kapag ka napaso tayo ng kanin ay ating iluluwa. Sa kasal na yung pinasukan, no turning back na yan. Sa kasal na pinasukan, wala na tayong scapegoat na dyan. Kaya siguraduhin, yung inyong mapapangasawa, siya na yung dawan. Parang may isang kabataan na lumapit sa akin. Sabi nung kabataan, Father, broken hearted ako. Sabi niya, bakit naman? Hindi po ako pinansin nung crush ko. Napuyat po ako pero hindi ako nireplyan. Nagsin lang po siya. Oh, ano naman doon? Sabi ko naman sa kanya, kawawa ka naman. At habang tinitingnan ko siya, tinanong ko siya, teka, ilang taon ka na ba? 13 years old po. Sabi ko dun sa bata, umuwi ka't maghugas ka ng pinggan, maglinis ka sa bahay nyo. Mag-aral ka ng mabuti, tapusin mo ang module nyo. Mga minamahal na kapatid, tingnan natin, ang kasal ay hindi tungkol sa emosyon, sa pakiramdam, pero ito ay panghabang buhay na desisyon. Marriage is a lifelong commitment. Kapag ang tatay nangaliwa, ang nanay kumanan, ang bata maiiwang luhaan sa gitna. Kapag nagloko ang tatay at ang nanay ay nagloko rin naman, ang bata ay naiiwang sa gitnang lumuluha, walang tatakbuhan, at sila yung palaging biktima ng mga relasyon na sinayang. Mga minamahal na kapatid, maging inspirasyon nawa ang inyong buhay pag-aasawa upang makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kanina tinanong ko po yung dalawang matanda, paano po kayo tumagal ng ganyan? Ang sagot nila, pagpapatawad. Pero meron pa pong ibang formula for marriage. What is the formula for marriage? It is prayer and humility. Nung kayo po ay kinasal, pumasok kayo sa simbahan ng dalawa. Pero paglabas nyo po sa simbahan pagkatapos ng kasal, kayo ay tatlo na. Dahil sa kasal, para maging matagumpay, kailangan merong third party. Hindi isang babae, hindi isang lalaki. Pero ang dapat na third party ng kasal ay walang iba kundi si Jesus. Mga minamahal na kapatid, kung may asawa na nandito, kailan kayo huling nagdasal ng sama para sa inyong pamilya? Kailan kayo huling nagdasal para sa inyong relasyon? At ang sikreto para mapuno ang pagmamahalan, humility. Kaya sa bandang dulo ng Ebanghelyo, kinalong ni Jesus ang isang bata, pagpapakita ng kakumbabaan. Ang taong tunay na mapagkumbaba, kayang magsabi ng matamis na I love you. Ang taong tunay na mapagkumbaba, kayang magsabi ng sinserong sorry. At ang taong tunay na mapagkumbaba, marunong humingi ng tulong kapag siya'y nagkasala. Mga minamahal na kapatid, the secret for a happy marriage, number 1, prayer. Number 2, humility. Number 3, forgiveness. Sana makita natin ito upang sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, makita natin kaya tayo tumatagal sa pagmamahal dahil merong Diyos na unang nagmahal sa atin. Kaya tayo nananatili sa pagmamahal dahil ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang tipan, at kaya tayo patuloy na nabubuhay dahil merong Diyos na umiibig sa atin ng lubos, taos, at ubos-ubos. Tumahimik tayo sandali at pakinggan natin ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa ating, kapag magulo na ang inyong kasal, kay Jesus ka pumunta at huwag sa iba. Dahil sinasabi ng Diyos palagi sa atin, anuman ang iyong bukasyon, mahal na mahal kita.